More settings, campaign URL options. Ito yung sa UTM tracking naman. May mga client na gusto nilang may UTM tracking. So, kailangan marunong ka din ng UTM tracking. Papaano ka maglalagay ng UTM tracking? Puwedeng yung UTM tracking kasi puwede siyang campaign level, ad group level, at saka ad level. So, ang hierarchy is kung meron sa ad level yung ipa-prioritize ni Google. Kung wala ka sa ad level pero meron ka sa ad group level, yung ad group level yung ipa-prioritize. Pero kung wala sa dalawa, ito yung last, ito yung sa campaign, yung ipa-prioritize niya. Kung nandito lang yung UTM mo. So, UTM tracking builder is UTM Question. tracking, go. Na-discuss ba yun, yung levels na yun ba before? Yung Um, campaign, ad group, ad level. Familiar kasi ako oh, sa kanya because ka-Facebook ads ako. So mm, yung kunya, yung campaign, okay, tapos yung ad group sige. ad. Okay. Hindi pa pala natin na-discuss yung ad group, no? Yung ad group level. If you remember sa doon sa past lessons natin about keyword theme, the reason na gumagawa tayo ng keyword theme kasi sila yung magiging ad group natin. Ang hierarchy ng Google Ads is campaign, and then next, within a campaign, merong mga ad groups. So, ilang ad groups? Basically, I think maximum, kung di ako kakamali, ang maximum ng ad groups is 200. Pero, nag-handle na ako ng 50K na maximum na ad group lang na nakita kong ginagamit is 20. 20 ad group. Kahit yung 20 ad group na yun, hindi pa rin effective kasi hindi siya maganda, mahirap siyang manage. Ililipat ko na lang siya ng campaign. Kami, ang namin, maximum ad group namin parati 5 lang. If lolampas kami doon, ililipat na lang namin siya sa ibang campaign para mas madali siyang i-manage. Yan. So, madaming ad group pwede mong gawin. So, campaign, ad group, and then sa ilalim ng ad group is yung ads. Ayan. So, ganun yung ganun yung hierarchy niya. So, paano ka magbe-build ng tracking template? Dadagdag namin siya dito. Sa ibang client kasi namin, yung mga malalaki yung ang budget nila, meron pa kaming isang tab dito na UTM tracker. Pero sa mga small budget lang na client namin, wala na kaming UTM tracker kasi madali lang naman kasi silang i-track pag maliit lang yung budget. Pero para sa kaalaman ng bawat isa sa atin, so, uh, pero si Google, meron siyang campaign URL builder. Ayan. Ito yung URL, ito yung link ng UTM tracker. So, say for example, sa MDantes, no, yung URL natin is MDantes. Kukunin ko yung main website. Ilalagay ko lang dito yung main website. Dito pala, dito. Then, campaign ID, lalagay ko lang dito is guitar lesson. Bakit may dash? Bakit hindi space? Programmer ako na sanay, hindi ako sanay dati. Programmer ako dati, nasanay lang ako ng hindi naglalagay ng space. Pero okay lang din na may space. Pero para sa akin, gusto ko gumamit ng dash. Alright. Ayun. Campaign source is Google. Yan, kasi nasa Google tayo. So, kung pwede bang iba? Pwede. Kasi yung UTM tracker, ginagamit to sa madaming use case to. Campaign medium, this is search, yung medium natin. Campaign name, I think yung campaign name na nilagay ko is guitar lesson yata yung nilagay ko din dito. So, lagay lang. It doesn't matter kung ano yung, mali. Hindi siya it doesn't matter. It matters kasi kailangan ma-match mo siya. Kasi baka ma-attribute mo siya sa iba. So, I think this is guitar lesson then. And so, guitar lesson. Campaign ID, sabi niya ID, pero balikan ko lang to. Pero nilagyan ko siya, hindi ID. Pwede kasi kahit yung ilagay mo. So, for me, pag malaki talaga yung campaign, may ID talaga yung mga yan. Alam mo Pero pag maliit yung campaign, it doesn't make sense na lagyan mo ng mga ID. Papahirapan mo lang yung sarili mo. Especially kung 1,000 lang yung budget. So, yan. Guitar lesson, campaign terms, yung Kaya campaign pala terms. hindi mandatory. Yeah, kaya hindi siya Kasi, mandatory. okay. Yan. So,
Keywords, anong keyword yung campaign term? Sa search, skip lang natin tong campaign term. Mamaya ituturo ko sa inyo bakit. Content, yan. So, okay na ako dito. Ito lang yung lalagyan ko hanggang campaign name lang, no? Tapos kukunin ko to, no? Ilalagay natin siya dito. Anong ginawa ko pala? Sorry. Kailangan makita niyo. So, kinlik ko lang to, itong icon na to, para makopy ko siya. Yan. Huwag ninyong iso-shorten yung link. Hindi siya ina-accept. Huwag ninyong iso-shorten yung link. So, kunin niyo to ng raw. Pwede din kayong mag-copy ng ganito. Actually, dapat pala ganito yung ginawa natin. Kukunin natin to hanggang sa may question mark lang. Kakopy natin siya. Tapos, yan, copy. Then, ipipaste natin siya dito. Ayan. So, babalik lang ako doon sa pinakauna, sa beginning. So, lalagay mo dito ng open bracket, lalagay mo LPURL. Tapos, close mo yung curly bracket mo. So, ibig sabihin to, landing page URL. Tapos, ito yung mga parameter. Ngayon, gusto kong malaman anong keyword ba ang nag-deliver ng click tsaka conversion sa akin. So, meron pa tayong isang secret na lalagay dito. Lagyan mo ng ampersand, M, tapos keyword, equal sign, tapos bracket ulit, keyword. Yan. So, dun sa report, makikita mo niyan dun sa Google Analytics mo na kung anong keyword yung na-track ng UTM mo.